Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Rusi. Dito po yan sa Barangay Canlalay, Biñan, Laguna. May isa tayong titingnan ngayon dahil meron bagong labas si Rusi ngayon, isang unit. At ito ay napaka-cute lang din at maganda ito isingit-singit dahil ito nga po ay isang maliit lamang na scooter. So kung gusto niyo na makita mga kabiyahe, tingnan natin sa loob at talaga na magugustuhan ninyo ang unit na ito. Tara, let's go! So ito mga kabiyahe, ang sinasabi natin bagong unit ni Rusi, which is ito nga si Rusi Quest 125 carburetor mga kabiyahe. Iikot muna namin kayo para makita ninyo ang physical appearance ni Quest 125. So dalawang kulay meron ditong available mga kabiyahe. Ito nga yung glossy black na may decals na white at ito pa mga kabiyahe, glossy red na may decals din na black, ayan, na may lining na white. So mayroon tayo dito ang available na dalawang kulay ni Quest 125. So ikot tayo mga kabiyahe. Ayan. Bagong-bagong labas ni Rusi. Yung kanyang exhaust, footboard, naka-flat footboard tayo dyan. At halika, tingnan natin mga kabiyahe yung kanyang headlight. Ayan, napakalaking projector lamp ang ginamit sa headlight ni Rusi Quest 125. At meron tayo dyan daytime running, ayan, ayan. At meron pa siya ditong parang kilay na patayo. So sasabihin ko na agad mga kabiyahe, ang presyo ni Rusi Quest 125, ang presyo nito mga kabiyahe ay 50,000 po lamang. At ito po ay naka-straight monthly. It means wala po siyang down payment. Kung kukunin po natin ang installment, may 1 year po siya na 5,755 sa kanya monthly. At sa 2 years naman ay 3,275 pesos. At sa 3 years naman, 2,450 pesos. Ayan po yung presyo mismo ni Rusi Quest 125. So unahin natin dito mga kabiyahe sa kanyang harapan. Ang makikita natin dito ay yung kanyang decals na 125 at may Rusi dito. Pagdating naman dito mga kabiyahe sa kanyang headlight, ayan, sabi ko nga po kanina ay malaking projector lamp ang ginamit sa kanyang headlight. Kaya naman makakaasa tayo na maliwanag ang buga nito ni Rusi Quest 125. At meron tayo ditong daytime running light, ayan, kabilaan. At the same time meron din dito mga kabiyahe, dalawa rin yan. At dito sa kanyang turn signal, dito siya naka built in. At naka-valve type tayo dito mga kabiyahe sa kanyang turn signal. Pagdating naman dito sa kanyang fender, ayan, paganda na ng paganda ang linalabas ni Rusi na unit. Talaga namang maaasahan na ngayon si Rusi, nagle-level up na talaga. Ayan yung kanyang fender na bulky. At meron syempre dito, hindi mawawala yung letter R nila. Yan nga yung Rusi. At dito naman sa telescopic fork natin, ayan, tamang-tama lang din ang ilinagay sa kanya. Hindi maliit, hindi malaki. So standard po tayo dyan. May Rusi rin ditong decals. At pagdating naman sa braking system natin dito, ay ito yung appearance ng disc brake rotor niya. Malapad, mga 8 o 8 media ang sukat. At ginamitan ng piston caliper na double. Ayan. At pagdating naman sa kanyang sukat na gulong, meron tayo ditong 70 by 90 by 14. So 14 inches po yung ating mag-wheel dyan. Hindi mahirap hanapan ng gulong. At ito naman ang appearance ng kanyang mag-wheel. At ito rin ang signature ng Rusi mismo. Ayan, naka-tube type pa tayo dito mga kabiyahe. So ito naman ang appearance ng kanyang side view sa bandang kaliwa. May makikita tayo dyang decals na white at may 125. At dito sa kanyang footboard, naka-flat footboard tayo dyan. Dito sa may likuran, makikita natin yung decals na white at may lining na red.
Dito, meron tayo dito ang carbon skin. At dito naman sa baba, ayan, makikita natin yung side stand. Wala pa siyang side stand kill switch. At yung kanyang center stand. Meron din ito mga kabiyahing kick starter. Ayan. So goods na goods dahil meron siyang kick starter. At ito nga po, sinasabi ko mga kabiyahe ay carburetor pa. Ibig sabihin po, carburetor, hindi po maki-maintenance. Ito naman yung appearance ng CVT na may naka-emboss na R, which is Rusi yan mga kabiyahe. At ito yung pwesto ng air cleaner natin. Ayan. Dito tayo sa kanyang rear suspension. Naka-single shock absorber tayo dito mga kabiyahe na pwede rin natin i-adjust dito dahil may nakaabang din siya ditong butas. Kung medyo gusto nyo yung mas mahabang shock absorber ang ikabit ay pwede rin dahil ito nga po may nakaabang siyang isang butas. At pagdating naman sa kanyang brake system sa likuran, gumagamit tayo dyan ng drum brake. At may sukat din naman ito na 80 by 90 by 14. So, same lang sila ng sukat ng mag-wheel sa harapan. Di 14. At ang ginamit ditong goma mga kabiyahe ay one-shing. Ito naman yung kanyang taillight na ball type din ang ikinabit. At sa baba, meron siyang reflectorize. At yung kanyang fender na tamang-tama lang din ang laki. Hindi masyadong bulky. So, sakto lang talaga. Dating naman mga kabiyahe sa kanyang exhaust, ito yung appearance niya, yung pinaka-exhaust niya. At meron tayo ditong heat guard na hard plastic at meron siya ditong chrome pero plastic din yan mga kabiyahe. At yung kanyang mismong tip, ayan, may parang end cap siya na naka-chrome. Pero yung mismong tip niya, eto, hindi masyado malaki, hindi rin maliit. So, sakto lang din. Doon sa ilalim mga kabiyahe, kung mapapansin natin, meron tayo ditong mudguard. Ayan. Ay nagsisilbi tayo ditong mudguard para din protection doon sa engine natin para hindi natatalsikan ng mga putik-putik o mga tubig para hindi rin siya matalsikan yung maliliit na mga wirings natin sa loob. At the same time, yung mga singit-singit, mapapanatili nating malinis. Ito naman mga kabiyahe, yung foot peg ng ating pillion at pwede rin itong gamitin ng ating rider. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng kanyang instrument panel. Naka-analog tayo dito. Pero meron siya mga kabiyaheng fuel indicator. Ayan. Ito yung kanyang speedometer, odometer, pati yung kilometer. May indicator din siya mga kabiyahe ng headlight at saka ng turn signal. So yun yung mga indicator na makikita natin dito sa kanyang panel board. Dito naman sa kanan, ito yung kanyang throttle, malambot. Sakto lang din, medyo maliit. Sa malaking kamay siguro medyo talon dito mga kabiyahe. Ayan. Tapos yung kanyang front brake. Ayan, yung brake lever niya, malambot lang din. Yung electric starter. So ibig sabihin, dalawang starter natin dito, isang kick, tsaka yung isang electric. Ito naman yung on and off ng ating headlight. Pagdating naman dito sa kaliwa mga kabiyahe, meron tayo ditong choke. Ayan, choke. Turn signal switch. Busina. High and low beam na ilaw. At yung ating hawakan o manibela. Sabi ko nga, saktong-sakto lang. Ang kamay natin ay large. Sakto lang sa large. Pag XL kamay natin, talo na. At yung brake lever natin sa likuran. Ayan. At pagdating naman dito mga kabiyahe sa ating harapan, ang ignition switch natin dito standard. Ayan. Ito naman yung physical key niya. At may bulsa tayo ditong malaki rin. Sa kanan yan mga kabiyahe. Dito naman sa kaliwa, mayroon din tayo ditong bulsa. At meron din tayo ditong hook mga kabiyahe para sa ating mga pinamili. O sa kahit anong isasabit natin dyan. Ito naman mga kabiyahe, ang appearance ng grab bar natin. Aluminum alloy tayo dyan mga kabiyahe. At yung appearance, ayan, yung upuan, yung kanyang leather,
saktong-sakto lang din. Maganda. So yun mga kabiyahe, kung nagustuhan nyo itong unit na ito, dito lang kayo pumunta sa Rusi, Binyan, Laguna. Dito yan sa Barangay Canlalay mga kabiyahe, Binyan, Laguna. Ayan. At tayo po ay magpapasalamat sa buong staff ng Rusi, Barangay Canlalay, Binyan, Laguna. Ayan, shoutout po sa buong staff ng shop na ito. At kayo po mismo na nanonood, maraming salamat po at sa lahat po ng sumusuporta sa biyahe ni Frank. At shoutout po sa iyo kay Sir Emiliano Gubat ng Benguet. Ayan, shoutout po. Maraming salamat. Kita-kits muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless.